Buong umaga, nag-iikot kami dito sa timog ng Pransya at dumaan kami sa matinding panahon kaya nabasa kami ng todo. Sa wakas, luminaw ang panahon. May isa pa kaming gustong puntahan ngayon at naniniwala akong ito ang pinaka-espesyal. Dapat ay kumpleto na ang mga gamit doon. May isa pang abandonadong lugar dito pero mukhang hindi naman sulit puntahan. Dapat dito sa kanan ang kalsada, ayun ang gate. Sige, pumasok tayo sa likod bahay. Posibleng bahagi iyon ng kastilyo noon. Tingnan natin kung may sasakyan pa dito. Tingnan mo nang mas malapitan ang mga iyon. Oh, may ilang sasakyan. Oo, may ilang sasakyan. Mamaya titingnan natin. Gusto ko munang makita ang kastilyo na iyon. Tara, dumaan tayo sa gate dito. Oo nga, ayun na. Kita mo siya sa pagitan ng mga puno. Ang astig ng itsura niya. Bukas ang mga bintana doon sa itaas. Siyempre, ang una mong dapat gawin ay tingnan kung bukas ang pinto. Sakto lang na bukas. Tara na, pasok tayo. Sige, ang ibig kong sabihin, yung unang kwarto na pinasok natin ay medyo pangit. Ano? Nakakita kami ng kastilyo ngayong linggo na may bakas ng sugat ng isang pamilyang winasak ng digmaan. Isang pamilyang parehong ipinadala ang ama at anak sa labanan. Ngunit wala sa kanila ang tunay na nakauwi. Itinayo noong kalagitnaan ng 18 daanas, naging maringal itong simbolo ng tagumpay. Ang mga tore at inukit na bato nito ay kwento ng pamilyang umaangat sa lipunang Pranses. Mga ginintuan na salamin, magagarang orasan na tumigil na sa pag-andar dekada na ang nakalipas, at isang seryosong larawan ng isang lalaking minsang namuno sa mga bulwagang ito ng may tahimik na awtoridad. Ang ama ay lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig, 2. Pagkalipas ng ilang dekada, ipinadala sa Algeria ang anak niyang si Henry. Umuwi siya mula sa isang labanan, nakakaunti lang ang nakaunawa at mas kaunti pa ang nakabalik. Hindi nagbago. Sa mga papel sa sahig, nakita namin ang kanyang mga liham. Unay puno ng pag-asa, pero kalaunan ay naging balisa na tila may kinatatakutang darating. Pagkatapos, nawala na ang pamilya. Naiwan ang pera, pero may mahalagang nawala. Tinatakan ang kastilyo, nilak ang mga pinto, at umusad ang panahon na wala sila. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie, kasama si Luke sa likod ng kamera. Kamusta? Nandito kami ngayon sa timog ng Pransya at meron kaming napakagandang manwar chateau. Kahit anong gusto mong itawag dito sa kanayunan ng bansang ito. At kakalabas lang namin ng lahat ng mga papeles sa loob ng bahay at nakahanap kami ng mga nakakaintrigang detalye tungkol sa mga dating may-ari ng lugar na ito. Pero una, ipapakita muna namin sa inyo ng kaunti ang bahaging ito kung saan kami pumasok noong una naming pagdating dito sa lugar na ito. At magulo ito. Magulo talaga ito. Wala yon. Hindi. Pero palagi naman, sobrang nagulat ako. Katulad ng sa mga kastilyo, madalas napakapangit ng mga kusina ninyo. At tingin ko may kinalaman yun doon. Para lang talaga sa mga katulong ang mga lugar na to noon. Pero medyo kakaiba pa rin. Oh, parang napakaliit nito. Oo, napakaliit at hindi elegante kahit paano. Isang bagay na napansin namin sa kwartong ito ay sa ibabaw ng fireplace. May 2 mummified na pusa na nakatayo dito. Alam namin na ang dating may-ari, si Jack, ay mangangaso at mahilig sa taxidermy, pero nakakabahala talaga. Napakakaiba nun. Oo, pero gusto ko talaga yung parol dito. Ang astig ng detalye ng lugar na to. At makikita rin natin ang ilang magagandang lumang laruan ng dating bata. Kaya nagkaroon sila ng isang anak na tinawag na Henry, pero sinasabi ring marami silang mga apo.
At may isang bata na hindi ko talaga mabasa mula sa mga sulat, kaya posible na dalawa ang naging anak nila. Pero hindi ako ganap na sigurado tungkol sa bagay na yon. Tara, iwan na natin ang kusinang ito. May basement din na gusto talaga naming ipakita. Oo. Mag-ingat, may malaking butas sa baba. Oo nga pala. Sa tingin ko parang septic tank to o kung anuman. Tingnan mo itong kwarto dito. Pwede kang Makita na may nag-iwan ng magandang baso ng alak. sobrang dami nito. Marahil mga 200, 400, 500. Siguro 1,000 bote dito sa basement. Oo, tuloy-tuloy pa rin. Oo, at lahat yon walang laman. Kaya sigurado kang alam mo na yung huling tao, malamang si Jack o baka si Marie, ay may problema sa alak. Oh, gaya ng batas, baka mahilig lang magpa-party. Grabe naman even, nakaranggo sila dito base sa kanilang rehiyon, Bordon. Pero meron din tayong gaya ng mga edad doon sa taas. Hindi ko mabasa ang nakasulat. Parsak, 11, 15, 3. At meron pang iba dito. Tama. At nakalagay dito na mga walang laman na bote. Pero lahat naman sila ay walang laman. Isang bagay na natutunan ko mula sa tito ko na mahilig sa alak ay kapag mas malalim ang butas sa ilalim ng bote ng alak, mas maganda raw ang alak. Talaga? Hindi ako sigurado kung totoo yon. Pero napansin ko na kadalasan, mas maganda talaga ang alak kapag mas malalim ang butas sa ilalim ng bote. Medyo malalim ang mga ito. Ibig sabihin, magaganda ang mga alak nila. Tingnan natin kung may iba pang nandito sa basement. Umaabot ito sa bulwagan ng kastilyo. Oo, yun ang ibig kong sabihin. Mga bote ng alak? Sige, akyat tayo sa itaas dahil may kamanghamanghang bagay kaming ipapakita sa inyo. Tara doon tayo. Sobrang nagulat ako nung una akong pumasok sa bahay na ito. Lumiko ako sa kanto at nakita ko itong napakalaking painting dito sa pader. Oo. Kaya nag-research pa kami ng kaunti tungkol sa lugar na ito, lalo na tungkol sa painting na ito. At masasabi naming ginawa ito noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Ipinapakita nito ang isang politiko o isang mayamang tao. Pero mahalaga rin ang frame sa paligid nito dahil ito ay nasa estilong rokoko mula sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo. At ito rin ay ginintuan, magagandang kabibe at lahat ng nasa paligid nito. Mahalaga at nagpapakita ng kayamanan ang pirasong ito. Oh, at talagang gusto ko itong mga sabitan ng coat, sabitan ng ulo. Paano mo ba sasabihin? Oo, masasabi ko siguro, parang sabitan ng kambing. Oo, Sige. parang taxidermy. Parang galing sa mga hayop. Oh. Ang mga paa ng mga hayop at ang mga sungay ng mga hayop. Sobrang nag-enjoy ang lalaki sa paggawa niyon. Si Jack ay isang mangangaso na nanirahan dito at ang kanyang pamilya ang nagtatag ng lugar noong kalagitnaan ng 18 daans. Siyempre, mas matagal silang nanirahan noon, pero itinayo ng mga tao ang ganitong lugar para ipakita ang kanilang kayamanan. Napakaganda talaga ng kabinet na yan. Oo, nakakalungkot makita ito sa kalagayan nito ngayon. Pero, Hindi na talaga ito mare-restore. Lubos ng sinira ng mga anay ang kahoy ng kabinet na ito. Oo, maganda pa rin siya. Magandang upuan din sa tabi niyan at talagang gusto ko rin ang mga pintuang ito. Sobrang kinis nila at medyo mataas sila mula sa sahig at marami ring padding. Minsan nakikita mo sila sa ganitong mga kastilyo, parang palaging makinis. Hindi ko alam kung bakit hindi na tayo gumagawa ng ganoong pintuan ngayon. nakaka-interesante. Ang astig nila, parang buhok ng kabayo yon sa loob nun. Talaga? Oo. Lahat ng mga kumot sa kama. Oo, ang dami talaga. Ang mga katulong dito ang nag-aayos ng kama. Mamaya, aakyat tayo sa itaas. Gusto ko lang ipakita yung orasan dito. Ang taas niya talaga. Tumabi ka lang dito para may paghahambingan. Ang astig, di ba? Oo, ang ganda talaga. Ang ganda ng piraso na yan. Wala nang baril dyan. At meron din silang maliit na mesa dito sa kanto. Oo na, ito ay mga gamit sa pangangaso at iba pa. Hindi ba ito yung isa sa mga lumang trumpeta na ginagamit nila noon? Oo, parang payaso. Oh, Pero parang para simulan at ihinto ang pangangaso,
Tama? Oo, Akala ko gumagamit sila ng mga trompeta or kung ano man. parang oo, tama. Oh, parang kamukha ito ng busina ng payaso. Oh, Ang baril, ang mga bala. oh, pati na rin ang sintron. Oo. Mayroon tayong sungay ng baka o iba pa. Ang kutsilyo ng magkatay. Wow! Oh, nagtataka ako kung siya mismo ang gumawa ng taxidermy or hindi. Posibleng mangyari yon. Oh, sige. Magpatuloy tayo sa susunod na bahagi ng bahay. At hindi ka maniniwala sa makikita mo. Ang living space ng bahay, sa tingin ko, isa rin sa pinakakagiliw-giliw na kwarto sa buong lugar na ito. Wow! Parang may kulang ako dito sa gitna. Mali ba ako tungkol doon? Hindi. Nararamdaman ko rin yan. Walang dining room, di ba? Hindi, wala nga. Pwede sanang nandito. O medyo may sense naman. Oo, mas may sense yun. Oo, pero ayun nga, parang meron pa rin ganun. Parang may... Walang chandelier. Ang ilaw sa ibabaw ng dining table. Kaya, Malungkot. Oh, ang weird nga. Pero pwede rin naman sana itong gawing game room or reading room. O oh, dito may mga laro sila. pwede kaya na ito ang ating minamahal na Henry, ang ating minamahal na Jack at Marie, Marie Louie? Hindi iyon isang date. Di ba? May mga larawang gusto naming ipakita sa'yo dito. Konektado ang lalaking ito. Siguro mas bata siyang bersyon. Oo. Oo. Kaya oo, nakikita natin dito ang isang kasal ng bata, kasal. Sige, Nagsasalita ako. may petsa doon. Hindi naman talaga petsa yon doon. Ginawa lang sa Paris. At meron tayong isang napakaliit na larawan sa tingin ko ng isang binatang lalaki na mukhang nakauniforme rin. Mahirap sabihin pero may mas maraming larawan pa. Oo, tama. At pagkatapos, meron tayong magandang ayos dito. Oo, at doon. Ay. Dalawang malalaking salamin ang nasa kwartong ito. Malalaki nga. Gustong gusto ko sila. Oh, ito ay interesante. Tingnan mo. Oh, hey. 3 beses na pareho ito. Oh. Mukhang 3 ulit na pareho, pero hindi si Henry yan. Mukha siyang babae. Mukha nga siyang babae pero luma na rin ang klase ng fotografiyang yan. Baka si Marie Louise niyan. Oo, maaaring si Mario Luis. Yan noong bata pa siya. Talagang bata pa siya noon. Oo, may mga litrato rin kami dito sa mga pader ng mga kastilyo. Pero hindi ito ang kastilyong yon. At heto pa, isa pa, malamang mga kaugnay na kastilyo. Oo nga. At tingnan mo itong bahagi ng pader dito. Kaya ito ay isang orasan sa pader na estilong Louis, 15 nagawa sa Paris. Pero ang talagang nakakaintriga para sa akin dito ay lahat ng bronze nito ay unti-unting na-erode at kinalawang sa paglipas ng panahon. Asul ito. Hindi ko pa nakita na ganito ka-asul. Kilala ko ang berde. Ano nga tawag doon? Patina ba? Oo, patina. Oo. Alam ko yun pero di ko pa nakita ang ganitong asul. Hindi ko nga alam na kaya pala ng kalikasan gawin yon. Hindi. Hindi pa. Sa libo-libong gusali na na-explore ko, ngayon lang ako nakakita ng orasan na ganyan. Oo. Alam mo, ang orasan mismo ay talagang maganda at yung asul ay medyo... Maganda rin. Maganda siya sa isang paraan, di ba? Oo, namumukod tangi siya. Hindi ko lang alam kung ligtas siya ah. Siguro hindi dapat masyadong lumapit dito. Oo. Kaya meron tayong mga kandelabra dito. At ang estilo nila ay Napoleon III, pero pareho rin sila ng uri ng pagkasira. Oo. At pati na rin itong orasan dito sa gitna, ang nakahigang ginang. Talagang maganda itong piraso. Oo, yung orasan. Wala na yung mekanismo pero nandito pa ang marmol. Wow, tingnan mo. Makikita mo pa rin yung kaunting nakalitaw na bronze dito. Oo nga. Oh, Ganon yun kakaiba. wow. Pati ang tore ay lubos na kinakalawang. At ang belo ay nasa maayos pa ring kalagayan. Oo, ang weird talaga. Oo, pero tanso lang ang gumagawa niyan. Oo, sa tingin ko rin. Hindi ako sigurado. Hindi ko pa yan nakita noon. Marami na akong nakitang bagay na tanso. Pero sigurado akong tanso talaga yan. Talagang gusto ko itong orasan. Oo. Sobrang romantiko, sabihin natin. Oo, estilo Napoleon III ay nilalayong ipakita ang romantisismo.
Makikita mo rin sa mga kandelabra kung gaano kaganda ang pagkakagawa at ginamitan na rin sila ng kuryente. Siguro maganda ang ayos dito dati. Tingnan mo ang mga upuan at patungan ng paa sa ilalim. Talagang magiging komportable ito. Ang ganda ng syudad, lalo na may malaking salamin. Wow, anong meron dito? Aba, may abala sa pagguhit. Oo. Ang galing niyan. Mahirap sabihin kung sino o may pangalan ba yan dyan. Nagyoyosi ng sigarilyo, mukhang Griego. Oh. Uy, nakikita ko ba si Henrico dito? Maring O. Henriko. Oo, sige. Ano nasa unahan ng HM? J. Sige, talagang ganun. M ang kanilang apelyido. Morin. Morin ang kanilang apelyido. Oo, M. Henrico. Sige, ito si Henrico. Ang kanyang dakilang gawa. Mahal si Henrico. Oh, tingnan mo ito. Oo, ang ganda talaga. Maganda ang pagkakagawa. At siguro pati ito rin. Oo, sa tingin ko ligtas na ipagpalagay yun. Wow, parang nararamdaman ko na Galing ito kay Jack. talaga. 1988 o baka nga apo na. Matanda na yon, grabe. Ang ganda ng drawing na ito. Oh, tingnan mo doon. Posibleng si Henry rin yan nung bata pa siya. Tingnan mo yung mga sigarilyo dito. Ang ayos ng pagkakapakete. Wow, gusto ko ito dito. Pati na rin yung mga bote ng tinta at lahat. At kung paano sila nakakapagsulat dito. Maliit na lamis ang pangtrabaho. Marie Louise. Nandito pa ang kanyang sombrero na gustong gusto ko. Napaka-interesante rin ng lahat ng painting sa itaas. Parang kalikasan tanawin. Oo, sa tingin ko rin. Konti na lang ang natira dito. Kitang-kita natin kung paano na ipakita ni Henry ang kanyang kabataan sa lugar na ito. Dito siya tumira pero sa isang punto noong 19. Noong 1950s, nagsimula ang digmaan sa Algeria na sinakop ng Pransya at pinadalhan nila ng mga sundalo. At si Henry ay lumaban sa digmaang iyon. Sa kanyang kwarto, makikita ang maraming liham na isinulat niya para sa kanyang mga magulang. Nagkaroon siya ng matinding trauma mula sa digmaan, ayon sa mga liham. Malalaman natin ito sa huli. Dito makikita natin ang kaunting paglalarawan ng kanyang pagkabata, na talaga namang napakaganda. Isa ang digmaang Algerian sa pinakamadilim at pinakamahabang hidwaan ng Pransya. Noong 1954 nag-alsa ang mga nasyonalista ng Algeria laban sa pamumuno ng Pransya at humiling ng kalayaan matapos mahigit isang siglong kolonisasyon. Ang sumunod ay isang malupit na 8 taong labanan, mga pananambang, torture at pagpatay sa mga sibilyan sa magkabilang panig. Mahigit 2 milyong sundalong Pranses ang ipinadala sa Hilagang Aprika. Karamihan sa kanila ay mga batang conscript tulad ni Henry. Para sa marami, ito ay isang digmaan na hindi nila pinili at isa na ipinagbawal sa kanila na pag-usapan pag-uwi nila. Masakit pa rin itong paksa sa Pransya hanggang ngayon. Isang digmaan na nag-iwan ng malalalim na sugat, hindi lang sa bansa, kundi pati sa maraming pamilyang hindi nakabangon. Kaya meron tayong isa pang mesa sa tabi ng pader dito na may ilan pang mga larawan. Tingnan natin kung mahahanap natin ito. Medyo alog dito at parang natutumba ang lahat. Kailangan maging maingat lang. Mga larawan lang ng pamilya. Sa tingin ko, masyadong maliit para makita ng malinaw. Siguro mga postcard lang. Sa uniforme pa lang, halatang galing pa sa unang digmaang pandaigdig. Oh, Oo, alam ko ring si Chuck, ama ng pamilya, ay lumaban noong 2 digmaang pandaigdig. Nagkaroon ng pilat ang bahay na ito dahil sa digmaan sa paglipas ng taon. nakita mo ba ang mga eskultura sa pader? Oo, at sobrang asul din talaga nito. Gusto ko talaga ng isa sa mga ito. Parang malambot sila sa isang paraan. Ang cute! Pati yung usa sa pader. Sino kaya ang nakakita ng mas magagandang araw? Ang tropeyo sa pangangaso? May nakasulat na petsa dito sa ilalim. Oh. 19 na 20. Grabe, 100 taon na palang nakasabit to dito. Kawawang hayop, grabe. Ilang upuan pa dito sa paligid. At syempre,
Ano ba naman ang kastilyo kung walang magandang piano? Pleyel ang nakasulat. Maganda pa rin ang tunog nito. Sa tingin mo ba? Hindi, wala sa tono. Pero hanga ako na tumutunog pa rin ito kahit matagal na. Oo, totoo yan. Oo, gumawa talaga sila ng magagandang piano noon. Oo, may ilang palamuti at magandang painting sa taas. Mahal ko ang isang batang Benebre Essien Moy. Isang lumang libro ito. Wow! Dito mo makikita kung paano sumisiksik ang mga ugat sa bawat pader ng kastilyo. Sa tingin ko, sa totoo lang, hindi na ito maliligtas. Oo, sa kasamaang palad. Sa kalagayan ng lugar at ng estado nito, parang pati yung plaster ay nalalaglag na sa mga ilaw sa dingding. Kailangan baklasin mo talaga ito mula ibaba hanggang itaas para mapakinabangan pa. Pero oo, kaya nga nandito kami para ilagay ito sa internet magpakailanman at kaya kailangan mong panoorin ito, i-like at mag-subscribe sa channel. Mahalaga ang kasaysayang idinodokumento natin ngayon. Oh, tingnan mo rin ang prosesong yan. Di ko merge, Mukhang bago. Mukhang bago sa paninda. Ang paninda ang tumutulong sa amin na makarating sa mga lugar na ito at maghatid ng mga video sa inyo dahil hindi mura ang bumiyahe sa buong mundo para mag-shoot. Uy, may isa na naman tayong magandang kwarto. Wala na naman akong mesa. May kulang talaga dito. Oo, sa tingin ko ito ang silid kainan. Oo, kasi nandoon ang rosaryo sa taas, kasama ng chandelier. Tapos isang malaking mesa ang ilalagay dito sa ilalim. Oo, ganun din ang nararamdaman ko. Ganon din ang setup na naiisip ko. Pero hindi na ganon ngayon. Noong bandang 1980, sina Jax at Marie ay wala na rito. Wala na sila. Tumigil na ang kanilang mga sulat. Hindi ko na mahagilap ang impormasyon nila online. Baka lumipat sila pero ano na kaya nangyari sa kanila? Ginesippa. Hindi namin alam. Pero alam natin ang nangyari kay Henry dahil sa kasamaang palad. Nagpakamatay siya dahil sa trauma, pagkalulong sa alak, at post-traumatic stress disorder. Yan ang nabasa ko sa mga sulat. Hindi ako sigurado ng lubos. Pero ganoon. Binanggit siya bilang isang malayo. Wala na. At sinabi rin nila na may ginawa siya sa sarili niya. Ang mga sulat mula sa kanya nung panahon ng digmaan. Oo, nung panahon ng digmaan sa Algeria. Kaya, oo, malaking tanong kung ano ang nangyari sa kastilyong ito base sa kaunting pananaliksik na ginawa namin. Sino-sino sila? Oo, nakita ko rin yun. Mukhang si Marie Louise yan. Sino ang lalaking ito? Baka si Jax yan. Baka si Jax nga. Tingnan mo ang pintura. Oo nga. Kaya nandito pa rin si Henry. Grabe. Ang ganda naman yan. At dito, makikita mo rin na sinakop na ng mga ugat ang mga pader sa lugar na to, kumakapit sila sa lahat ng bagay. Wow! Siguro dapat silipin ko rin ng kaunti ang mga plato. Oh, Limonche, hindi naman yun kalayuan dito. ayos. Yeah. Ang ganda. Oo, pader ng pangangaso. Oo, ang pader ng pangangaso na may malaking salamin, ang fireplace, at ang mga upuang katabi nito. Lahat dito sa lugar na to ay mukhang kamangha-mangha. Sobrang gusto ko talaga. At pati na rin ang inumin sa tabi ng mesa dito para magpainit sa tabi ng apoy. Oo, Gramary. Iyan ay isang tipikal na inuming Pranses. At yan ang magpapainit sa'yo. Oo. Oo, tiyak magpapainit yan sa'yo. Tingnan mo yon. Walang plakang mga... Hindi nga mukhang usa yan. Ganun ba? Hindi, usa rin yan. Ano pa? Alam ko naman ang sinasabi mo eh. Mukhang kakaiba pero baka luma na ang taxidermy. Oo, posible nga, oo. Itong isa nakatingin sa gilid. Pero sabi mo dati na baka siya rin ang gumawa ng taxidermy na, to, posible nga. Oo. Ibig kong sabihin, ang dami kasi dito. Oo. Pagkatapos, may malaking fireplace tayo na puno ng gamit sa ibabaw. Hindi kinakalawang ang tansong ito. Hindi Kita mo, may kaunting kalawang din dito. May naglinis ba nito? Ang weird naman. Hindi ko alam pero gustong gusto ko ang pirasong ito. Oh. Para saan ba ito ginamit? May orasan din ba dati dito o kung ano man? May mekanismo ng orasan sa gitna
Oo, karaniwang piraso ito at madalas makita. Talagang maganda. At isang kamangha-mangha, napakagandang salamin sa itaas, ang ginintuan, ang mga palamuti doon. May tunay na ganda sa bahay na ito. At pagkatapos ay isang napakagandang Italianong fireplace. Nandito pa rin ang bakal na gawa, ang pambuga ng hangin ay katabi nito. Napakaganda talaga ng pirasong ito. Isang bunga ng ensina, isang ardilya. Ardelia. Ardilyang may hawak na bunga ng ensina. Ah, tama. Pasensya na. Sa Ulandes, tinatawag naming acorn ang ardilya sa hindi ko alam na dahilan. Oh, May kakaiba kaming wika. At ito ay isang falcon. Mahirap sabihin. hindi ako sigurado pero wow, ang daming hayop. At isang malaking cabinet na puno ng alak at kung ano-ano pa. Oh, Yun lang, ano yan? wow. Oh, wow. Kinuha ko lang ito. Iyan ang kastilyo. Ang astig niyan. Lahat ng babae ay naglalaro sa labas kasama ang artikulo. Ayun na yun. Isa lang itong grupo ng mga batang babae, parang Girl Scouts. Nagtatagal sila ng 10 araw dito sa kastilyo. Ayos, yon. Ang ganda naman yan. Ang astig ng litrato na yan. Oo, gusto ko talaga yung litrato na yan. Mukhang malamig, pero Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Oh, malaking kabinet. Dati puno yan ng mga plato. Sige. Pagkatapos, pumunta tayo sa mesa na may makulay na kasaysayan. oo nga. Nandito lahat ng mga larawan. Halimbawa, ito, tingnan mo. Ito ay sa loob ng kastilyo. At makikita natin siguro si Jack dito kasama ang anak niyang si Henry noon. At sinasabi dito na suot niya ang isang kasuotan ni Napoleon, kasuotan ng Second Empire. Wow, tama ka dyan. Dito sila nakaupo dati, may mesa pa noon. Sigurado tayo dyan. At marami pang ibang larawan ng pamilya, ng kasal nila, ng pagkakaroon nila ng mga anak. Nasa simbahan. Ayan na naman ang truck. Si Luis nung bata pa siya. Ang daming litratong nakakalat dito. Kung paano lumaki ang pamilya sa paglipas ng mga taon. Sobrang gusto ko talaga ito. Wow. Tingnan mo yan, baka nasa hardin. May gusto pa ba tayong ipakita sa mesa? Tingnan mo! Yung libro doon, hindi ko pa narinig to. Kung saan ka nangongolekta ng mga postcard? Card postal. Ito ang aklat ng mga postcard. Ang aklat ng mga postcard. Kasama rin sa aklat ng mga postcard ang kastilyo. Oh. Ito ang kastilyo. Malamang isa yan sa mga una nilang nakuha. Gustong-gusto ko talaga ang mga postcard na ito. Oh, magaganda sila pero hindi ko pa narinig ang tungkol sa pagko-collect ng postcard. Alam ko siyempre ang tungkol sa mga selyo. Oh. Pero sa tingin ko, kasing ganda rin ng pangongolekta ng mga postcard. Oh, ang gaganda nila. Wow, si Lourdes ba yan? Si Lourdes ba yan? Oh, si Lourdes din ito. Bumisita ako kasama si nanay. Ay, medyo nakaka-offend yan. Oo, mukhang nakaka-offend. Oh, Wow. Ang astig ng nahanap mo. Oo, magaganda ang mga kwarto. Tara, tuloy pa tayo. tara na. Nandito ulit tayo sa pasilyo at mula rito pwede tayong umakyat sa itaas. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin dito dahil mukhang may gumawa talaga ng trabaho dito sa mesa. Oh, maliit na mesa. Alam mo ba kung ano ito? Gouffre waffles. Oh, Libong patong, parang French pastry. oh. Oh, parang lahat na. Parang cookbook lang naman ito. Kaya Ang ganda. may mga recipe gamit ilang larawan at mahahalagang tao doon. Oh, inisip ko sino-sino kaya ang mga ito. Ang bahay na ito'y itinayo pa noong panahon ni Napoleon. Oo, sigurado akong konektado o humahanga sila sa mga ganoong tao noon. At may larawan pa sila ng mga yon sa bahay.
Napakagandang cabinet. Napakalaking cabinet. Halos kasing taas na ito ng orasan sa dingding. Oo nga. Puno ng kalat. Oh, grabe. Ayan ay. Nakakailang. Oo, kinuha ko pero Wala akong ideya kung ano yon. isa iyang ensiklopedya. Nakita rin natin yon. Mas marami pa niyan. Mga paa para manghuli. Astig. Oo. May isa pa bang kwarto? Oo, tingnan mo. Oo. Yun yung parang komportableng kwarto. Oo, parang maliit na pahingahan. Tingnan mo yan. Oh. Chaslong dito. May sombrero sa ibabaw dyan. Makina sa pananahi. Oh. Oh, ilang mga larawan. Oh, may ilang mga larawan din dito. Oh, bakasyon. Siguradong hindi yan sa Pransya. Oh. Tingnan mo sila. Ang cute nila. Oh, parang sinasabi talaga na hindi lang si Henry ang nandito sa lugar na to. May iba pang mga bata. Kaiser. Oh, Kaiser. Bihira akong makakita ng Kaiser. Ito ang kahon ng laruan na nakita natin kanina. Ganun ba? Mukhang ganun nga. Oh, Oo, ganun nga. Oo, astig ng laruan na to. Oh. Sana naglalaro pa rin ng ganitong laruan ang mga bata. nalaro ko ang mga laruan na ipinasa sa akin ni tatay nung bata ako. Ah, talaga? Oo. Parang ito ang manual ng mga tagubilin kung paano ito buuin. Oo, madalas pwedeng gamitin ng isang kahon sa iba't ibang paraan. Oo nga, tingnan mo yan. Ay, bibili ako ng ganito para sa anak ko. Ang ganda niyan. At dito naman, mayroon tayong secretary desk na may iba't ibang mga drawer at ilang mga liham na ipinadala sa paglipas ng mga taon. Tungkol ba lahat ito sa accounting? Oo, halos lahat ay tungkol sa accounting. Oo, gusto ko talaga ang mga desk. Napakaganda ng dokumentasyon dito. Kasama lahat sa ibaba, pati ang accounting. O mga bagay tungkol sa kastilyo. At isang magandang malaking salamin dito. Oo nga. Malalaki lahat ng bagay dito. Oh. Ibig kong sabihin, meron din akong napakataas na kisame dito. Oo, maganda talaga ang mataas na kisame kasi pwede kang maglagay ng matataas na gamit. Oo, totoo. Sige, akyat tayo. Oo. Napansin kong kakaiba sa mga ganitong lugar na kalahati lang ang tinatakpan ng mga bintana, tulad nito, at pati yung nasa itaas. At pinagdedebatehan lang namin kung ito ba ay orihinal na bahagi o baka ginawa lang nila ito noong nagkaroon ng renovation o kung anuman. Oo, baka gusto nilang magkaroon ng liwanag sa palapag at itaas gamit isang bintana lang. Kakaiba lang talaga, hindi siya mukhang orihinal o parang ganoon. Hindi, nakita ko na ito dati. Hindi ito ang unang beses na nakita ko ito. Hindi, pero mula rito, parang ang weird lang talaga. Oo, sige. Ayan na naman. Oo. Maaaring orihinal ito. Oo, sige. Maliit na mesa sa pasilyo. Oo, nasilip mo na ba ang mga kahon ng barel? Ibig kong sabihin, hindi. Oh, may mas marami pang mga laruan. Oo nga. Nakaka-interest talaga. Pwede ba kitang bigyan ng babala? Magulo sa itaas. Sobrang gulo talaga. Pero may ilang mga kwarto dito na gusto naming ipakita sa'yo na sulit naman ang pag-akyat kahit magulo. Ayos ka? Ayos lang ako. Nakuha ko na. Sige. Sa tingin ko, ito ang isa sa 2 kwarto dito sa itaas na maganda pa rin. Mas maganda ang mga dating araw ng kama. Oh, tapos na ang kama na to. Yung sombrerong gawa sa dayami. Malalaking spring. Oo, tingnan mo, buhok yon. Ay hindi pala, dayami lang pala yon. Oo, yung malalaking spring, di ba? Oh. Hindi siguro komportable yon. Mukhang napakasamang sitwasyon yan para matulog. At dito, pwede kang dumaan sa bubong. Literal mong makikita ang atik mula rito. Oo, sige, mas hindi na talaga maliligtas ang lugar na to kaysa sa una naming akala. Oh, gusto ko ang kabayong ito. Oo nga. Ang cute niyan, ang kabayong duyan.
Siguradong nag-enjoy si Henry doon. Magandang kama, slate bed, gaya ng nakikita mo. Maiksi lang, kadalasan nasa 1.80 o 1.70 metro ang haba. Matibay talaga. Ganon din. Maganda talaga ang frame na ito. Medyo simple lang, pero ewan ko. Gusto ko ito. Matibay talaga siya. Oo. Pwede mo itong tawagin. May ilang mga larawan din dito sa itaas. Oo, hindi ko alam kung ano ang mga iyon. Hindi, mukhang napakalinaw ng larawang iyon. Oo, totoo nga. Maganda na talaga noon ang kalidad ng larawan. Dahil sa analog natin, syempre. Oh, kung may pera ka. Kung may pera ka. At oo, yung fireplace na may magandang orasan. Hindi ko alam kung sino ang natulog dito. Siguro ang mga magulang. Oh. Karaniwan sa kanila na matulog ng magkahiwalay. Oo, posibleng ganun talaga ang nangyari. Tingnan natin dito sa mga kabinet. Oo, parang ganun nga. Oo nga. Puno ng mga damit. Mukhang mga damit ito ni Maria Luisa. Oo, mukhang maganda pa rin ito. Oo, dito siya nakatira mga 30 hanggang 40 taon na. Kaya nananatiling tuyo at maayos ang lahat. Oo, sige, punta na tayo sa susunod na kwarto. Kasi may mga naiisip ako tungkol sa mga kwarto dito sa property na to. Pero itong isa, naniniwala ako. Ito ang kwarto ni Henry. Oo nga. Siguradong sigurado tayo dyan, di ba? Oo, sigurado. May mga modelong barko dito sa ibaba. Mukhang talagang gusto nilang gawin ang mga ito. May isa pa doon sa mesa. Ito rin ba ay parang building package na maaari mong i-order at pagkatapos ay buuin? Oo, sa tingin ko ganun nga. Mukha ngang ganoon. Siguro pwede nilang pinturahan ito ng mano-mano. Tapos idikit lahat ng bahagi. Oh, Oo. Di pa tapos, pero kailangan ng bubong dito. at iba pa. Iba-blur natin ang booklet na ito dito. Oo nga. Pero nabasa ko rin dito na mayroon pa rin silang napakalaking halaga ng pera noong 1,987 sa kanilang mga bank account. Mayayaman talaga ang mga taong nanirahan dito. Kaya siguradong hindi iyon naging problema para sa kanila. Pera. Gusto ko ang kama. Nandito na naman, ang slate na kama na may mga dilaw na kumot. At ang kwento ni Henry ay unti-unting lumitaw sa lahat ng mga papeles na nahanap ko. Lahat ng ito ay mga papeles na ipinadala ni Henry sa kanyang mga magulang. Nandito, sabi dito, Chair Paron, 1,958. At ikinukwento lang niya ang tungkol sa buhay niya sa Algeria at sa digmaan. At pinirmahan din ito ni Henry Darno dito. Ikinukwento lang niya ang buhay sa kampo araw-araw. Sinusubukan niyang pagandahin ito, gawing mas maganda kaysa sa tunay na nangyayari. Oh, paraan yon. Ito'y. Isang nakakantig na kwento. Oo. At sa ilan sa mga liham na nabasa ko, isinulat din niya na marami ring nasawi sa mga kasamahan niya at lahat. Kaya't napakalungkot ng kwento na nangyari, lalo na para sa mga magulang. Tanggapan nila ang mga liham na ito. Tiyak na mahirap para sa kanila. Bawat liham na nakikita mo rito na nakakalat sa sahig ay lahat mula pa noong panahon niya sa Algeria. Binuksan ko ang ilan dito, pero wala akong oras para buksan lahat. Hindi. Makikita mong medyo nababagot siya, pero medyo stressed din siya nung panahong iyon ng buhay niya. Wala nang orasan. Oo, medyo mahal talaga ang mga pyesa ng orasan sa loob. Oh. Kaya may mga nagnanakaw nito. Gusto ko kung paano yung mga kandila ay parang yumuyuko na rin dahil sa init. Oo, laging kakaiba siyang tingnan. Oo, nakikita mo yan sa mga pelikula, pero totoong nangyayari talaga yon. Nakakatuwa rin ang bungkus ng liham na ito. Doon ko nalaman mula sa mga liham na iyon na galing pa sila bago ang unang at ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay mula noong 1939. Pinag-uusapan nila ang panahon ng si Jack ay nasa digmaan. At maaaring isa ito sa mga sombrero na isinusuot mo sa militar. Sa tingin mo, ganun nga. Hindi naman. Mas uso lang talaga ito. Parang sombrero ng mga ngaso ang itsura nito. Ang weird ang itsura niyan. Sige, tara, tuloy pa tayo. Oo. Oo, ibig kong sabihin, sa itaas.
Talagang bumabagsak na. Wala na talaga yon. Hindi. Nangako kami na titingnan ang mga kotse at ipapakita ang arkitektura sa labas. Tara, gawin na natin ngayon. Malakas ang hangin sa labas. Oo. Napakaganda ng lugar na ito. Oh. Bakit ang lakas ng hangin ngayon? Ibig kong sabihin, umuulan buong araw, buong umaga, kaya dapat masaya na tayo na hangin lang ito. Pagdating namin, sumisikat ang araw. Merong walang hangin. Kung titingnan mo mula rito, mas parang bukirin ito kaysa kastilyo o monwar. Talagang parang ilang beses na rin itong na-renovate. Oo, kaya ito ay isang bilog na gusali na itinayo noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo na may estilong kastilyo at manor. Hindi talaga ito pinatibay. Makikita mo na ito ay Neo-Gothic, Neo-Renaissance. Matataas na tore, bintana at matatarik na bubong. Talagang gusto ko ito. Ano nga ulit ang tawag sa panahong iyon kung saan ang mga tao nag-alsa at naging bagong grupo ng mga tao? Ang Burgessia. Burgesya! Oo, yan ang kanilang suot. Oh, sigurado. Makikita mo ito sa lahat ng bagay. Oo, Ang laki-laki nito. kung dito mo titingnan, ang laki at bulky talaga. Totoo. Oo, tulad ng sabi mo. Sige, tingnan natin ang mga kotse. Oh, tara na. Tara na. Wow, kailangan niya ng WD. 40. Oh, Oo, uy, mag-ingat ka. Oh, dahan-dahan lang. Ayos tayo. Oh, kaya mga gusali rin ang mga ito. Ito rin, parang sa tingin ko dati itong mga bahay o mga kubo para sa mga katulong noon. Oh. Isa itong maliit na bakuran. Oh, wow, tingnan mo to. Isang lumang sitran. Oh, heto ang pagkain ng pusa. oo. Mukha nga siyang pagkain ng pusa. Oh, may nakita na akong pusa dito dati. Kaya 2,002. 2,002 mula ang insurance. Oh, maaaring siguradong galing ito sa mga huling nanirahan. O sa mga luma. Anong tawag mo sa ganitong klase ng mga sasakyan? Ito ay isang gate, isang kambing. Talaga. 2 kabayo ang lakas. Oo nga. Wala naman. Tinatawag natin itong pato. Tinatawag ninyong pato. Oh, oo nga. Sa tingin ko, tinatawag itong kambing ng mga Pranses. Oo. Isang sitran na may 2 kabayong lakas na kotse rin. Mukha silang The Beatles. Mula sa Volkswagen. Oo, talagang gusto ko rin sila. Oh, ang cute talaga nila. Matagal na silang nakatayo dito. Oh. Subukan natin kung bubukas pa ito. At mukhang pwede pang magamit itong pulang ito. Alam mo, Hindi ko susubukan. Wala na yang halaga. hindi. Sige, ayos lang. Oo, pero kaya mo naman talagang gawin yon. Oo, gusto ko dito. Tignan mo. At maganda na naidokumento ito at nabigyan ng lugar sa internet magpakailanman at salamat sa pagsama sa akin. Salamat sa inyong lahat sa panonood at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang kamangha-manghang episode. Paalam.